Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Felipe, may nakatira roong isang magsasakang si Tomas. Payat, maitim sa araw at palaging amoy pawis at lupa. Araw-araw, makikita siyang bitbit ang kalabaw na si Putik habang dala ang lumang araro papunta sa palayan. Wala siyang ibang puhunan, kundi ang kanyang sipag at ang maliit na lupang minana sa kanyang yumaong ama. Ngunit sa baryong iyon, hindi lahat ay mabait. Madalas siyang tuksuhin ng mga kapitbahay na mayayaman, lalo na ng mag-asawang si Don Ernesto at Doña Milagros, mga may-ari ng malalawak na lupain. Ay naku Tomas, baka naman ang tinanim mong palay, puro damo na naman. Wala ka talagang mararating. Tingnan mo ang suot mo, isang basahan na lang. Laging nakatungo si Tomas. Hindi siya lumalaban. Ang tanging sagot niya ay isang simpleng ngiti. Sa loob ng puso niya, may apoy ng determinasyong balang araw, mapapatunayan niyang hindi siya basta-basta. Isang dapit hapon, matapos mag-araro, naupo si Tomas sa gilid ng pilapil. Napakalawak ng palayan at sa kalayuan ay kumikislap ang araw sa tubig. Habang humihinga siya ng malalim, may kakaibang tunog siyang narinig. Parang kaluskos ng maliliit na paa sa damuhan. Sino yan? Sigaw ni Tomas, sabay hawak ng itak. Mula sa ilalim ng punong mangga, lumitaw ang isang nilalang na maliit, kasing tangkad lamang ng kanyang tuhod. May suot itong berdeng sombrero, may makapal na balbas at nagliliwanag ang mga mata. Huwag kang matakot, Tomas, sabi ng maliit na tinig. Ako si Lantoy, duwending tagapangalaga ng palayang ito. Napakurap si Tomas. Duwende? Taga dito ka ba? Oo, sagot ni Lantoy habang nakangiti. Matagal na kitang pinagmamasdan. Habang ang iba'y nagmamalaki, ikaw ay patuloy na nagsusumikap. Ang ganitong kabutihan ay hindi ko pinalalampas. Inabot ni Lantoy ang maliit na sisidlang gawa sa bato. Ito ang alay ko sa iyo. Isang butil ng gintong palay. Itanim mo ito bukas sa gitna ng iyong sakahan at huwag mong sasabihin kahit kanino. Nagpasalamat si Tomas, bagamat hindi niya alam kung panaginip lang ba iyon. Dahan-dahan niyang inilagay sa kanyang bulsa ang butil at umuwi sa kanyang kubo. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtungo siya sa gitna ng kanyang sakahan at itinanim ang gintong butil. Walang kakaibang nangyari noon, ngunit nang lumipas ang 3 araw, napansin niyang may isang tangkay ng palay na kakaiba. Mas malago, mas matingkad ang berde at tila nagliliwanag sa liwanag ng araw. Lumipas ang mga linggo at habang ang mga pananim ng ibang magsasaka ay natutuyo sa tag-init, ang kay Tomas ay patuloy na umuusbong. Laking gulat ng mga tao nang makita nilang ang palayan ni Tomas lamang ang nananatiling sariwa at malago. Ano bang sikreto mo, Tomas? Tanong ng mga kapitbahay. Wala naman, tugon niya. Siguro'y biyaya lang ng Diyos. Ngunit sa puso niya, alam niyang may lihim siyang taglay, ang biyaya ng mabuting duwending si Lantoy. Dumating ang panahon ng anihan. Habang ang mga palay ng iba ay kakaunti, ang kay Tomas ay doble at ang mga butil ay makintab, halos parang ginto. Nabigla ang buong baryo. Nabalitaan ito ni Don Ernesto. Hindi maaari, wika niya. Hindi maaaring mas humusay pa sa akin ang mahirap na iyon. Nagsimulang kumalat ang chismis na di umano'y nakipagkasundo si Tomas sa masamang espiritu o engkanto. Pinagtatawanan siya, tinatakot, at may mga nagsabing dapat siyang paalisin sa baryo. Ngunit sa kabila ng lahat ng paninira, nanatiling tahimik si Tomas, pinanghahawakan ang kabutihan ni Lantoy. Isang gabi, habang natutulog, biglang kumulog at kumidlat. Nalimpungatan si Tomas at nakita si Lantoy sa bintana ng kanyang kubo. Tomas, may panganib, sabi ng duwende. May taong magnanakaw ng iyong gintong palay. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Nagulat si Tomas,
Ngunit agad niyang kinuha ang kanyang itak at tumakbo sa palayan. Doon niya nakita sina Don Ernesto at ilang tauhan na nagtatangkaing pagnakawan ang kanyang ani. "Huwag niyo akong idamay, hindi ako magnanakaw," sigaw ni Tomas. Ngunit biglang lumitaw si Lantoy sa gitna ng dilim. Ang mga mata nito ay kumislap na parang mga bituin. Umalingaw-ngaw ang hangin at nagsimula silang matakot. "Tutulungan niyo kami," sigaw ng mga tauhan ni Don Ernesto. Nang sumikat ang araw, nagising si Tomas sa tabi ng palayan. Ligtas ang kanyang ani at wala na ang mga magnanakaw. Ang tanging naiwan ay bakas ng maliit na paa sa putikan. Palatandaang tunay ang lahat. Sa pagtatapos ng unang kabanata, nagsimula ng magbago ang tadhana ni Tomas. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang kwento. Sa mga susunod na kabanata, haharap siya sa pagsubok ng inggit, kasinungalingan, at ang tunay na kapangyarihan ng kabutihan at kababaang loob. Mabilis kumalat sa buong baryo ng San Felipe ang balita tungkol sa tagumpay ni Tomas. Ang dating kinukutya at tinatawanan, ngayoy pinupuri at pinagtatakhan. Ang palayan niya ay tila ginintuan sa dami at kinis ng mga butil. Habang ang iba'y halos walang aanihin dahil sa tagtuyot, si Tomas ay nakangiting naglalako ng sako-sakong palay sa bayan. Ngunit hindi ito ikinatuwa ng mayamang si Don Ernesto. Sa malaking bahay na yari sa bato, nakaupo siya sa balkonaheng nakaharap sa kanyang mga lupain. Sa tabi niya, nakatayo ang asawa niyang si Doña Milagros, abala sa pag-inom ng kape habang nagkukuyom ng labi. "Hindi ako makapaniwala, Milagros," wika ni Don Ernesto habang pinipigilan ang galit. Isang hamak na magsasaka lamang si Tomas. Ngayon, mas marami pa siyang ani kaysa sa akin. "Naririnig ko nga rin iyan," sagot ng Donya. "Sabi ng mga tao, may kaibigan daw siyang duwende." "Duwende?" Napatawa ng mapait si Don Ernesto. "Kalokohan. Malamang may tinatagong daya ang taong yon. Baka nakaw ang mga palay na yan." Kinabukasan, ipinatawag ni Don Ernesto ang ilan sa kanyang tauhan. Sina Cardo, Pilo at Mando, mga matitikas ngunit tusong lalaki. "Gusto kong malaman ninyo kung anong ginagawa ng Tomas na yan sa palayan niya. Kung anong sekreto niya. Bantayan ninyo araw at gabi. Kapag may nakita kayong kakaiba, sabihin niyo agad sa akin." Tumango ang mga tauhan. Sa gabing iyon, nagtago sila sa likod ng mga punong saging, pinagmamasdan ng payak na kubo ni Tomas. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig ang maririnig. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita nilang bumukas ang bintana ni Tomas at lumabas ang isang maliit na nilalang, kumikinang sa ilalim ng buwan. "Ano yon?" bulong ni Cardo, habang halos mapaluhod sa takot. "Parang duwende nga," sagot ni Pilo, nanginginig. Hindi nila alam na yon si Lantoy, ang mabuting duwendeng nagbabantay sa sakahan ni Tomas. Nagtungo ito sa gitna ng palayan at itinaas ang kamay, saka bumigkas ng matandang dasal. Sa bawat salitang binibigkas, tila kumikislap ang mga tangkay ng palay, para bang sinasalinan ng lakas. Nang makita ito ni Cardo, agad siyang tumakbo pabalik sa bahay ni Don Ernesto. "Don Ernesto!" "Totoo nga po, may duwende. Nakita namin mismo, nagpapailaw sa palay." Nanlilisik ang mata ni Don Ernesto. "Kung ganon, hindi siya karapat-dapat sa tagumpay. Hindi sa sariling pagsisikap kundi sa mahika." Kinaumagahan, nagtungo siya sa bahay ni Tomas, dala ang ilang pulis baryo na siya ring kanyang binabayaran. "Tomas!" sigaw ni Don Ernesto. "Narinig kong gumagamit ka ng mga kababalaghan. Niloloko mo ang mga tao sa baryo." Lumabas si Tomas, dala ang basang tuwalya sa balikat. "Don Ernesto, wala po akong ginagawang masama. Ako po'y nagsusumikap lang araw-araw. Walang kabutihan sa pandaraya," singhal ng Don.
Ipapahuli kita kung hindi mo aaminin kung saan mo nakuha ang kapangyarihang yan. Nagtawanan ang mga tao sa paligid, ngunit may ilan ding nakaramdam ng awa. Si Tomas ay napayuko na lamang. Hindi niya may paliwanag kung paano sasabihing totoo ang duwende dahil baka lalo lamang siyang pagdudahan. Nang makaalis si Don Ernesto, lumitaw si Lantoy sa lilim ng punong mangga. "Tomas, huwag kang matakot," sabi ng duwende. "Alam kong matuwid ang iyong puso. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Ang kasakiman ay mabagsik na kalaban." "Hindi ko naman siya ginagalit, Lantoy," malungkot na sagot ni Tomas. "Ang gusto ko lang ay mabuhay ng marangal. At iyan ang dahilan kung bakit tutulungan pa rin kita," sabi ng duwende. "Ngunit tandaan mo, bawat kabutihan ay sinusubok ng tukso. Huwag mong hayaang lamunin ng galit ang puso mo." Tumango si Tomas. Ngunit sa kanyang dibdib, nararamdaman niyang dumarating ang unos. Hindi ng bagyo, kundi ng kasinungalingan at inggit ng mga taong ayaw maniwala sa kabutihan. Kinagabihan, habang humihip ang malamig na hangin sa palayan, may dumating na 3 anino. Si Don Ernesto, kasama si Cardo at Pilo, ay tahimik na lumapit sa mga tanim ni Tomas. Bitbit nila ang mga sako at lampara. "Pag-aari ko na ito," bulong ng Don. "Kung saan siya nakakuha ng yaman, doon din ako kukuha." Ngunit bago pa man nila maabot ang gitna ng palayan, biglang bumukas ang langit. Mula sa mga tangkay ng palay ay lumabas ang maliliit na ilaw. Daang duwende na tila mga bituin na nag-uunahan sa hangin. Isa-isang naglabasan si Lantoy at ang kanyang mga kasamahan pumalibot sa 3 magnanakaw. "Lumayas kayo. Ang sakahang ito ay para sa marangal na puso, hindi para sa sakim." Nabitiwan ni Don Ernesto ang lampara. Nagliyab ito sa lupa at muntik nang magdulot ng sunog, ngunit agad itong pinatay ng mga duwendeng bumuga ng malamig na liwanag. Tumakbo palayo si Don Ernesto, nanginginig at pawis na pawis. Kinabukasan, kumalat ang balita. Ang mga nakasaksi ay nagsabing nakita raw ang mga espiritong nagbabantay sa palayan ni Tomas. Mula noon, wala nang nagtangkang lumapit doon nang may masamang balak. Ngunit si Don Ernesto ay hindi pa rin mapanatag. Sa loob ng kanyang bahay, nagpasya siyang gumanti. "Hindi pa ako tapos sa kanya," wika niya. "Kung may duwende siyang kakampi, gagamit ako ng mas makapangyarihan. May kilala akong mangkukulam sa kabilang bayan, si Aling Orencia. Siya ang tutulong para pabagsakin si Tomas. At doon nagsimula ang mas mabigat na yugto ng laban. Ang kabutihan laban sa kasamaan, hindi lang sa lupa kundi sa mundo ng mga di nakikita." Lumipas ang ilang araw matapos ang kabiguan ni Don Ernesto sa palayan ni Tomas, ngunit hindi pa rin siya mapakali. Tuwing gabi, naririnig pa rin niya sa kanyang isipan ang boses ng mga duwendeng nagbabantay sa lupang hindi niya nakuha. Sa bawat pagmulat ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang larawan ni Tomas Payak, mahirap, ngunit mas masaya at pinagpala. Ang bawat ngiti ni Tomas ay parang apoy na unti-unting nagsusunog sa kanyang puso. "Hindi ko hahayaan na isang tulad niya ang mangibabaw sa akin," bulalas ni Don Ernesto, sabay hampas ng baso sa mesa. "Kung duwende ang kakampi niya, mangkukulam ang kakampi ko." Kinabukasan, maagang bumiyahe si Don Ernesto papunta sa kabilang bayan sa San Roque, kung saan nakatira ang kilalang mangkukulam na si Aling Orencia. Ang bahay ni Aling Orencia ay nasa gitna ng masukal na kagubatan, malayo sa mga tao. May mga palayok na may abo sa paligid, mga bote ng langis na may lamang insekto, at mga kandilang itim na patuloy na umuusok. Pagdating ni Don Ernesto, huminto muna siya sa harap ng pinto. Ramdam niya ang bigat ng hangin at tila may malamig na tinig na bumubulong sa hangin. "Pumasok ka, Don Ernesto." Napalingon siya, ngunit wala siyang nakitang tao.
Nang buksan niya ang pinto, naroon si Aling Orencia, matanda, payat, at may mga matang kulay abo. "Alam ko kung bakit ka narito," wika ng matanda. "Gusto mong pabagsakin ang magsasakang si Tomas." Nagulat si Don Ernesto. "Paanong nalaman mo?" "Ang hangin ay may dalang lihim," sagot ng mangkukulam habang ngumiti. "At ang inggit mo ay umaalingasaw mula pa sa malayo." Umupo si Don Ernesto sa harap ng matandang mangkukulam. Inilabas ni Aling Orencia ang isang mangkok na may tubig at sa ibabaw nito ay inilagay ang ilang dahon ng sambong at isang patak ng itim na langis. "Sino ang lalaking nais mong wasakin?" tanong niya. "Si Tomas, isang hamak na magsasaka na ngayon niluluhuran ng mga tao." Nagpaikot-ikot ang mga daliri ni Aling Orencia sa ibabaw ng mangkok. Mula sa tubig ay unti-unting lumitaw ang imahe ni Tomas na nakangiti sa kanyang palayan. "Ah, siya nga," sabi ng matanda. "May liwanag sa kanyang paligid. Hindi ito ordinaryong tao. May mga nilalang na nagbabantay sa kanya." "Kaya nga kita pinuntahan," sigaw ni Don Ernesto. "Gusto kong mawala ang duwende niya. Gusto kong masira ang mga tanim niya pati ang buhay niya." Ngumiti si Aling Orencia. Dahan-dahang inilabas ang isang itim na tela na may nakaburdang simbolo. "Kung yan ang nais mo, may kapalit ito," sabi niya. "Bawat sumpa ay may kabayaran dugo o kaluluwa." Saglit na nag-isip si Don Ernesto, ngunit nanaig ang kanyang galit. "Basta't magtagumpay ako, kahit ano ang kapalit." Kinuha ni Aling Orencia ang isang manok na itim at tinaga ito sa harap ng mangkok. Ang dugo ay tumulo sa tubig at ang imahe ni Tomas ay tila ng itim. Umalingasaw ang amoy ng asupre sa buong kubo. Mula sa gabing ito, bulong ng mangkukulam, ang iyong kaaway ay kakapitan ng kamalasan. Ang kanyang palayan ay malalanta. Ang kanyang mga gabi ay babalot ng bangungot. Umaling-aungaw ang tinig ni Aling Orencia habang umiihip ang hangin sa loob ng bahay. "Sa kapangyarihan ng dilim, isinusumpa ko ang magsasakang si Tomas." Kinagabihan, habang si Tomas ay natutulog sa kanyang kubo, bigla siyang nagising sa kakaibang lamig. Tumindig ang mga balahibo niya nang maramdaman niyang may malamig na hangin na dumadaloy sa loob ng bahay kahit sarado ang lahat ng bintana. "Sino yan?" tanong niya habang hawak ang lamparang gasera. Ngunit sa halip na sagot, narinig niya ang mahinang tawa isang paos, malalim na tawang parang mula sa ilalim ng lupa. "Hehehehe, Tomas." Napalingon siya sa salamin na nakasabit sa dingding. Sa refleksyon, nakita niyang may aninong nakatayo sa kanyang likuran payat, nakaitim at walang muka. Biglang bumagsak ang lampara. Naitakbo ni Tomas ang sarili palabas ng kubo at doon siya huminga ng malalim sa ilalim ng buwan. Ngunit nang lumingon siya pabalik, ang kubo niya ay tila nagbabago, unti-unting natatakpan ng itim na usok. Kinabukasan, napansin niyang may kakaiba sa kanyang palayan. Ang mga tangkay ng palay na dating luntian at malusog ay nagsisimulang matuyo. Ang mga ibon ay hindi na lumalapit. Maging ang kalabaw niyang si Putik ay tila nang hihina at ayaw lumapit sa bukirin. Nataranta si Tomas. "Anong nangyayari sa mga tanim ko?" Sa gitna ng kanyang pagkabahala, lumitaw si Lantoy, ang mabuting duwende, ngunit sa pagkakataong iyon ay tila nang hihina rin ang liwanag ng kanyang katawan. "Tomas," wika niya, "may sumpa sa iyong lupa. Isang makapangyarihang mangkukulam ang ipinadala upang sirain ka." "Paanong matatalo ko siya, Lantoy?" "Hindi mo siya matatalo sa lakas lamang. Kailangan mong hanapin ang bato ng liwanag, nakabaon sa lumang puno ng balete sa gilid ng gubat. Iyon lamang ang makakapagbasag sa sumpa." Ngunit nagbabala si Lantoy, "Ngunit mag-ingat ka, Tomas. Ang pupuntahan mo ay daigdig ng mga nilalang
na hindi basta nagpapakita sa tao. Bawat hakbang ay pagsubok ng puso. Tumango si Tomas at sa kanyang mga mata ay makikita ang tapang. Kung ito lang ang paraan para mailigtas ang aking lupa, gagawin ko. Sa unang pagkakataon, nagsimula ang paglalakbay ni Tomas hindi bilang isang ordinaryong magsasaka, kundi bilang isang taong haharap sa mga puwersa ng dilim para ipaglaban ang kabutihan. Maagang nagbangon si Tomas kinabukasan. Sa kabila ng pagod, hindi na siya nagatubili. Dala niya ang kanyang itak, isang maliit na lamparang gasera at ang anting-anting ng kanyang ama. Isang lumang medalya na may ukit na krus at mga titik na hindi niya maunawaan. Lantoy, wika niya habang nakatingala sa langit. Kung totoo ang iyong sinabi, patnubayan mo ako. Hindi ko hahayaan na mamatay ang aking mga tanim. Habang sumisikat ang araw, tinahak ni Tomas ang daan patungong gubat sa silangan ng baryo, isang lugar na bihira ng puntahan ng mga tao. Doon sinasabing may matandang puno ng balete na tinitirhan ng mga engkanto at kung minsan ay may mga nawawalang hayop at bata. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga uwak na tila nagbababala. Ang hangin ay malamig at mabigat at sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may mga matang nakamasid sa kanya. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, narating niya ang puso ng gubat. Doon niya nakita ang punong balete. Napakalaki nito at ang mga ugat ay parang mga braso ng halimaw na bumabalot sa lupa. Ang mga sanga ay lumilikha ng anino na tila mga mukha. Sa ilalim ng puno, may mababaw na hukay na tila hinukay ng tao. Sa gitna nito, kumikislap ang isang liwanag. Tila may bagay na nakabaon sa loob. Lumuhod si Tomas, hinaplos ang lupa at nagsimulang maghukay gamit ang kanyang kamay. Ngunit habang ginagawa niya iyon, biglang umihip ang malakas na hangin. Tumigil siya at doon niya narinig ang isang boses. Bakit mo ginagalaw ang sagradong lupa, mortal? Mula sa likod ng puno, lumitaw ang isang babaeng engkanto. Ang buhok nito ay mahaba at puting-puti at ang balat ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga mata nito ay kulay berde at ang tinig ay malamig ngunit makahulugan. Hindi ko gustong magkasala, sagot ni Tomas habang nakayuko. Ako'y humihingi lamang ng tulong. Sinusumpa ang aking lupa ng kasamaan. Alam ko, wika ng engkanto. Ramdam namin ang dilim na galing sa kabilang bayan. Ang sumpang iyon ay gawa ni Aling Orencia, isang mangkukulam na ginamit ng taong gahaman. Paano ko po matatalo ang sumpa? Tanong ni Tomas. Ngumiti ang engkanto. Mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na bato na kulay asul at tila may liwanag sa loob. Ito ang bato ng liwanag, isang biyayang matagal nang nakatago sa balete. Ngunit hindi mo ito basta makukuha. Kailangang patunayan mo muna na dalisay ang iyong puso. Sa sandaling iyon, biglang nagbago ang paligid. Ang gubat ay tila nawala at napalibutan si Tomas ng dilim. Naroon lamang ang engkanto, nakatayo sa harap niya at sa paligid ay mga aninong kumikilos, mga imahe ng kanyang nakaraan. Nakita ni Tomas ang sarili niyang batang umiiyak habang nililibing ang kanyang ama. Narinig niya ang mga tao noon na nagtatawanan. Tinatawag siyang anak ng pulubi at ang mga sandaling halos sumuko siya sa hirap ng buhay. Ang puso mo ay dumanas ng pagdurusa, wika ng engkanto. Ngunit may itinatagong galit. Kung hindi mo ito mapapatawad, hindi mo makakamtan ang bato ng liwanag. Napayuko si Tomas. Sa kanyang dibdib, bumalik ang kirot, ang galit kay Don Ernesto, sa mga taong nangaapi, sa mga tumatawa sa kanyang paghihirap. Ngunit kasabay nito ay pumasok ang tinig ni Lantoy sa kanyang isipan. Ang kabutihan ay hindi lumalago sa galit, Tomas. Patawarin mo at mas magiging malakas ka.
Pumikit si Tomas at dahan-dahang huminga. Pinapatawad ko sila. Wika niya ng may luha sa mata. Pinapatawad ko si Don Ernesto, si Doña Milagros at lahat ng nanlait sa akin. Ang gusto ko lang ay mapanatili ang buhay sa aking lupa. Biglang lumiwanag ang paligid. Ang mga anino ay naglaho at sa gitna ng liwanag ay bumalik ang engkanto, nakangiti. Matagumpay mong napagtagumpayan ang pagsubok ng puso, sabi nito. Ang bato ng liwanag ay iyon na. Inabot ni Tomas ang bato. Sa sandaling humawak siya rito, isang mainit na liwanag ang bumalot sa kanya. Narinig niya ang mga bulong ng mga nilalang ng gubat, mga diwata, duwende at lamang lupa na tila nagbibigay ng basbas. Pagmulat niya, naroon na ulit siya sa ilalim ng balete. Hawak pa rin niya ang bato, ngunit ngayon ay may kakaibang lakas siyang nararamdaman. Ang paligid ay tila nagbagong anyo, ang mga dahon ay kumikislap at ang hangin ay mabango at magaan. Salamat, bulong niya sa hangin. Hindi ko kayo bibiguin. Mabilis siyang bumalik sa baryo, dala ang bato ng liwanag. Ngunit pagdating niya sa kanyang kubo, tumambad sa kanya ang mas masahol na tanawin. Ang kanyang mga palay ay halos lahat nawala ang sigla at si Lantoy ay nakahandusay sa tabi ng pilapil, nang hihina. Lantoy! Sigaw ni Tomas, sabay takbo sa tabi nito. Tomas! Malakas ang sumpa, mahinang sabi ng duwende. Ginamit ng mangkukulam ang itim na alon mula sa kabilang bayan. Kailangan mong gamitin ang bato bago tuluyang lamunin ng dilim ang iyong lupa. Tiningnan ni Tomas ang palayan. Tila may usok na itim na gumagapang sa mga tangkay. Pinisil niya ang bato ng liwanag at nagsimulang kumalat ang liwanag mula rito, umaabot sa bawat bahagi ng bukirin. Ang hangin ay nagiba at ang dilim ay nagsimulang umurong. Ngunit sa di kalayuan, sa bahay ni Aling Orencia, nagnginggit-ngit ang matanda. Hindi siya dapat nakaligtas, sigaw ng mangkukulam habang hinahampas ang mesa. Kung ganon, ako mismo ang magtatapos sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, habang humuhuni ang mga kuliglig sa palayan, naramdaman ni Tomas ang paparating na bagong panganib. Ang laban ay hindi pa tapos dahil darating na mismo ang kadiliman sa kanyang harapan. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon, ngunit ang katahimikan ay tila isang palatandaan ng unos na paparating. Habang si Tomas ay nakaupo sa loob ng kanyang kubo, hawak ang bato ng liwanag, nararamdaman niyang may malamig na simoy na pumapasok sa bawat siwang ng dingding. Ang mga aso sa paligid ay tahol ng tahol at ang mga manok ay tila nagkakagulo sa kanilang mga kulungan. May kakaiba sa gabing ito, bulong ni Tomas sa sarili. Parang may masamang espiritu sa paligid. Lumapit si Lantoy, ang duwending halos hindi pa ganap na nakakabawi sa panghihina. Bagaman mahina ang liwanag ng kanyang katawan, sinikap pa rin itong magsalita. Tomas, darating na siya. Ang mangkukulam. Huwag kang matakot. Huwag mong iwawala ang bato. Tumango si Tomas at tumayo sa gitna ng kubo. Itinulos niya sa lupa ang kanyang itak, tanda ng katapangan, at inihanda ang sarili para sa anumang mangyayari. Pagkalipas ng ilang sandali, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa labas ay nagliparan at ang mga bubong ng ilang bahay ay tila gustong liparin ng bagyo. Ngunit walang ulan, walang kulog, tanging malamig na ihip ng hangin na may dalang halakhak ng kasamaan. Mula sa malayo sa dulo ng palayan, lumitaw ang isang figura na nakabalot sa itim na tela. Dahan-dahan itong naglalakad, ngunit sa bawat yapak ay tila kumukupas ang damo, nalalanta ang mga halaman, at namamatay ang mga alitap-tap sa paligid. Tomas! Sigaw ng tinig na paos at malalim. Hindi mo dapat pinakialaman ang sumpa ko. Lumabas si Tomas sa kanyang kubo, hawak ang bato ng liwanag na nagliliwanag sa kanyang palad.
Hindi ako lalaban para sa sarili ko. Wika niya, lalaban ako para sa lupa, sa mga hayop at sa kabutihang ibinigay ng Diyos. Tumawa si Aling Orencia, ang mangkukulam. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa dilim at ang buhok ay humahampas sa hangin na parang mga buhay na anino. Sa kanyang kamay ay may hawak na itim na palayok na may lumalabas na usok. Ang iyong kabutihan ay walang saysay laban sa kapangyarihan ng dilim. Itinaas ni Tomas ang bato at ang liwanag nito ay tumama sa mukha ng mangkukulam. Ngunit hindi siya umurong sa halip, binigkas ni Aling Orencia ang isang matandang orasyon ng kasamaan. Sa kapangyarihan ng lupa at ng anino, alisin ang liwanag na nagtatanggol sa kanya. Sumiklab ang itim na apoy mula sa kanyang kamay, tumama sa lupa at nagsimulang gumapang papunta kay Tomas. Agad niyang itinaas ang bato at mula rito ay lumabas ang bughaw na sinag na sumalubong sa apoy. Nagsalpukan ang liwanag at dilim sa gitna ng palayan at ang buong baryo ay nagising sa nakakasilaw na sinag. Ang mga tao sa paligid ay nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Ano yon? Sigaw ng ilan. Parang may nag-aaway sa palayan ni Tomas. Ngunit walang sino man ang makalapit. Ang hangin ay may halong-alon ng enerhiya. Parang dalawang puwersang nagbabanggaan, liwanag laban sa dilim. Sa loob ng labanan, si Tomas ay patuloy na nakikipaglaban kahit nanginginig na ang kanyang mga kamay. Lumapit si Lantoy, pilit na nagdarasal ng mga lumang kataga sa wikang duwende. Sa kanyang pag-awit, nagsimulang magliwanag ang paligid ng kubo na tila lumilikha ng isang bilog na proteksyon. Ngunit ang mangkukulam ay hindi nagpatalo. Mula sa lupa ay tumubo ang mga itim na ugat, parang ahas na gustong gapusin si Tomas. Isa sa mga iyon ay tumama sa kanyang paa at agad siyang natumba. "Tomas!" sigaw ni Lantoy. "Gamitin mo ang kapangyarihan ng puso, hindi ng galit. Ipaalala mo sa bato kung bakit ka lumalaban." Habang halos malunod sa dilim, pumikit si Tomas at inalala ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang gutom noong kabataan, ang panlalait ng mga tao at ang kabutihan ni Lantoy at ng mga nilalang ng gubat. "Lumalaban ako hindi para sa sarili ko," bulong niya, "kundi para sa kabutihan ng lahat." Nang buksan niya ang mga mata, ang bato ng liwanag ay nagningning ng higit pa sa dati, hindi lamang bughaw, kundi gintong liwanag na tila apoy ng araw. Isang malakas na sigaw ang lumabas kay Tomas. "Lumayas ka, Aling Orencia. Ang kasamaan mo'y walang lugar sa lupang ito." Pumutok ang liwanag mula sa bato, bumalot sa buong palayan at tinamaan ang mangkukulam. Napasigaw ito ng napakalakas at ang itim na usok mula sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho. Sa huling sandali, sumigaw si Aling Orencia. "Hindi mo pa rin naiintindihan. Ang kasamaan ay hindi namamatay. Lumilipat lamang." At sa isang iglap, naglaho siya, iniwan ang abo sa lupa at amoy ng nasunog na damo. Matapos ang labanan, bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay naging banayad at ang mga palay ay muling nagkaroon ng sigla. Si Lantoy ay muling lumiwanag, nakangiting nakatingin kay Tomas. "Tapos na, Tomas. Napigilan mo ang sumpa. Ngunit mag-ingat ka, ang kadiliman ay maaaring bumalik sa iba't ibang anyo." Napayuko si Tomas, pagod ngunit magaan ang loob. Tumingala siya sa langit kung saan unti-unting bumabalik ang mga bituin. "Kung totoo man yan, Lantoy, handa akong harapin muli. Hanggat ang puso ko'y matapat, hindi ako matatalo." Sa malayo, ang buong baryo ay dahan-dahang lumapit, namangha sa nakitang himala. Sa unang pagkakataon, walang tumawa, walang nanginsulto. Lahat ay yumuko sa harap ni Tomas, ang dating hamak na magsasaka na ngayoy naging tagapagtanggol ng kanilang lupa. Ngunit sa kabilang bayan, sa loob ng isang sirang bahay,
may isang itim na uwak na dumapo sa lumang palayok. Sa ilalim nito, may abo na gumagalaw at isang mahinang tinig na bumubulong. Hindi pa ako tapos. Lumipas ang 3 linggo matapos ang labanan sa palayan. Muling namuhay ng payapa si Tomas. Ang mga palay ay muling naging luntian. Mas malago pa kaysa dati. Maging ang mga kapitbahay na dating nangungutya sa kanya ay lumapit upang humingi ng paumanhin. "Tomas," sabi ni Mang Cardo, isa sa mga tauhan noon ni Don Ernesto, "patawad sa mga sinabi namin. Hindi namin alam ang tunay mong pinagdadaanan." "Wala na yon, Mang Cardo," sagot ni Tomas habang nakangiti. "Ang mahalaga ay natuto tayo. Hindi kailanman kailangang mayabang ang taong marangal." Mula noon, si Tomas ay naging huwaran ng baryo. Tinulungan niya ang mga kapwa magsasaka, nagturo ng tamang pagtatanim at lagi niyang sinasabi, "Ang lupa ay may kaluluwa. Kung aalagaan mo ito ng may kabutihan, babalik ang biyaya." Ngunit sa kabila ng kasiyahan, si Lantoy ay nanatiling mapagmasid. Minsan-minsan, nakikita siya ni Tomas na tahimik lang sa gilid ng pilapil, nakatitig sa langit. "Lantoy?" tanong ni Tomas. "May iniisip ka ba?" "Ramdam ko ang isang kakaibang galaw sa hangin," sagot ng duwende. "Ang liwanag ay nananahimik, ngunit ang dilim ay bihirang tuluyang maglaho." Hindi ito gaanong ininda ni Tomas, subalit sa kanyang puso, may kakaibang kaba siyang hindi may paliwanag. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, nagising si Tomas sa kakaibang tunog mula sa labas ng kanyang kubo, parang huni ng uwak na paulit-ulit. Kwak, kwak, kwak. Bumangon siya, kinuha ang lamparang gasera at lumabas. Ngunit sa halip na makita ang ibon, ang tumambad sa kanya ay itim na aninong gumagalaw sa gilid ng palayan. Parang usok ito na may anyong tao. "Sino ka?" sigaw ni Tomas. Walang sagot. Ang anino ay lumapit at sa sandaling iyon, sumiklab ang malamig na hangin. Ang lampara ay namatay at ang paligid ay binalot ng kadiliman. Biglang nagsalita ang anino. Isang tinig na pamilyar, paos at puno ng puot. "Akala mo ba'y tapos na, Tomas?" Nanlaki ang mga mata ni Tomas. "Aling Orencia, hindi maaari. Nasunog ka na." Tumawa ang anino. "Nasunog nga ang aking katawan, ngunit hindi ang aking kaluluwa. At ngayong gabi, babawiin ko ang aking lakas sa pamamagitan mo." Bago pa makapagsalita si Tomas, biglang bumalot sa kanya ang hangin na parang may mga kamay na humihila. Tinulak siya ng malakas at bumagsak siya sa putikan. Tumayo siya agad, kinuha ang bato ng liwanag, ngunit ang bato ay tila mahina ang ningning. "Lantoy!" sigaw niya. "Nasaan ka?" Mula sa malayo dumating si Lantoy, kasama ang ilang maliliit na duwende na may dalang mga sulo ng liwanag. "Tomas, lumaban ka! Ang aninong yan ay ang natirang puot ni Aling Orencia. Isa na siyang espiritong walang katawan, isang anino ng kasamaan. Ang anino ay humagalpak ng tawa, saka bumuo ng anyo, isang maitim na silweta ng babae na may pulang mata. Hindi niyo ako mapipigilan. Ang puot ay laging may sisidlan." Biglang tumama ang malakas na hangin at isa sa mga duwende ay tinangay. Si Lantoy ay sumigaw habang pinoprotektahan si Tomas. "Tomas, ilapit mo ang bato sa lupa. Pagsamahin mo ang liwanag ng lupa at ng puso mo." Ginawa ni Tomas ang sinabi. Ipinatong niya ang bato sa lupa at dahan-dahang pumikit. Inalala niya ang lahat ng kabutihang nakita niya. Ang tulong ng duwende, ang mga kapitbahay na muling nagkakaisa, at ang bagong buhay sa baryo. "Hindi ko hahayaang mabalutan ng kasamaan ang lupaing ito," bulong niya. "Ang biyaya ay para sa lahat, hindi para sa mga sakim."
Biglang nagningning ang bato ng liwanag at mula rito ay lumabas ang isang sinag na sumanib sa lupa. Ang buong palayan ay nagliwanag at sa bawat sulok ay may mga bulaklak na biglang tumubo kahit gabi. Ang anino ay napasigaw sa sakit, parang nasusunog sa liwanag. Hindi! Hindi mo ako matatalo, Tomas. Hindi mo alam kung sino ang nagpadala sa akin. Sino? Sigaw ni Tomas. Ang tunay na may-ari ng iyong sumpa, si Don Ernesto. Pagkasabi niyon, tuluyang naglaho ang anino, naiwan ang usok na unti-unting nawala sa hangin. Natigilan si Tomas. Si Don Ernesto? Tumango si Lantoy, seryosong nakatingin. Oo, ang mangkukulam ay ginamit lang. Ang galit at kasakiman ni Don Ernesto ang pinagmulan ng lahat. Siya ang nagsindi ng apoy ng kadiliman. At hanggat hindi siya nagsisisi, mananatili ang ugat ng kasamaan sa lupaing ito. Napahawak si Tomas sa dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang taong dati niyang iniiwasan ay siyang dahilan ng mga sumpa at paghihirap. Ngunit alam niyang darating ang araw na haharapin niya ito. Kung ganon, wika niya, oras na para wakasan ang lahat. Hindi ko siya lalabanan sa galit, kundi sa katotohanan. Kinabukasan, nagpunta si Tomas sa malaking bahay ni Don Ernesto. Tahimik ang paligid. Ang dating marangyang tahanan ay tila napabayaan. Ang mga bintana ay sarado at ang mga halaman sa paligid ay natuyo. Kumatok siya 3 beses. Pagbukas ng pinto, tumambad si Don Ernesto, maputla at payat, halatang hindi na natutulog ng ilang gabi. Tomas, bakit ka narito? Nalaman ko na ang lahat, Don Ernesto, sagot ni Tomas. Ikaw ang nagutos kay Aling Orencia. Dahil sa inggit mo, muntik nang mapahamak ang buong baryo. Hindi sumagot si Don Ernesto. Sa halip, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Nagkamali ako. Akala ko'y maibabalik ko ang respeto ng mga tao sa pamamagitan ng takot. Pero ang nakuha ko lang ay sumpa. Lumapit si Tomas at inilagay sa kamay ng Don ang bato ng liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi akin. Ito'y para sa lahat. Kung nais mong baguhin ang iyong buhay, ito ang simula. Niyakap ni Don Ernesto ang kanyang dibdib at tuluyang napahagulgol. Sa sandaling iyon, ang hangin sa paligid ay tila luminis at ang mga ibon ay nagsimulang bumalik sa mga puno. Salamat, Tomas. Mahina niyang sabi. Ang kasalanan ko'y babayaran ko sa pagtulong sa mga taong minsan kong inapi. Mula noon, si Don Ernesto ay nagbago. Ipinamigay niya ang ilang bahagi ng kanyang lupain sa mga magsasaka at araw-araw ay tumutulong sa pagtatanim. Si Tomas naman ay itinuring ng lahat bilang tagapangalaga ng palayan at si Lantoy ay nanatiling bantay ng baryo. Ngunit sa pinakailalim ng lumang balete sa gubat, may kumikislap na abo, tanda ng kasamaan na hindi tuluyang naglaho, kundi natutulog lamang. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang baryo ng San Felipe. Mula sa dating mapanlait at mapagmataas na pamayanan, ngayon ay nagiging buklod ng pagkakaisa. Ang mga magsasaka ay nagtutulungan sa pag-aararo, nagtutulungan sa pagtatanim at nagtutulungan sa pag-ani. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Tomas, ang dating hamak na magsasaka. Ngayon ay iginagalang at tinitingala. Hindi niya inangkin ang papuri, bagkus ay itinuro niya ang aral. Ang liwanag ay hindi dapat itago. Kapag pinili nating maging mabuti kahit sa harap ng kasamaan, tayo mismo ang nagiging ilaw ng isa't isa. Sa tabi niya, nakaupo si Lantoy. Ang mabuting duwende na ngayon ay kilala na rin ng mga tao sa baryo. Hindi na siya tinataboy o tinatakot. Bagkus, tuwing dapit hapon, dinadalhan siya ng mga bata ng pagkain bilang pasasalamat. Lantoy, sabi ni Tomas habang nakatingin sa mga batang naglalaro.
Hindi ko akalaing darating ang ganitong araw. Ang kabutihan ay parang binhi, sagot ng duwende nakangiti. Kapag itinanim mo sa puso ng tao, tutubo ito sa panahon na pinakakailangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng katahimikan, isang gabi ay muling nagparamdam ang kakaibang hangin. Hindi ito tulad ng dati, hindi malamig o mabigat, ngunit misteryoso at makapangyarihan. Sa panaginip ni Tomas, nakita niya ang matandang engkanto sa ilalim ng punong balete, ang parehong nilalang na nagbigay sa kanya ng bato ng liwanag. Ang tinig nito ay mahinahon ngunit malinaw. Tomas, ang liwanag na iyong taglay ay hindi lamang para sa iyong baryo. May iba pang lugar na nilulukob ng dilim. Panahon na upang dalhin mo ang kabutihan sa kanila. Nagising siya na pawisan, ngunit kalmado ang puso. Sa unang pagkakataon, alam niya na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Kinabukasan, tinipon niya ang mga taga-baryo. Mga kaibigan, wika ni Tomas, may panibagong hamon tayong haharapin. Sa kabilang bayan ng San Lazaro, may mga palayang natutuyo, mga batang nagkakasakit, at mga hayop na biglang namamatay. Ang sabi ng ilan, may sumpa raw, ngunit alam nating wala ng lakas ang kasamaan kung magtutulungan tayo. Tumayo si Don Ernesto. Ngayon ay payapa na ang muka at puno ng kababaang loob. Tomas, ako ang unang tutulong sa iyo. Kung dati binulag ako ng inggit, ngayon ay gusto kong bumawi. Sumangayon din ang iba. Maging ang mga kabataan at matatanda ay naghandog ng tulong. Dala ang mga pagkain, dasal at mga palatandaan ng kanilang pag-asa. Kung saan may dilim, sabi ni Tomas, doon dapat dalhin ang ilaw. Bago sila umalis, lumapit si Lantoy kay Tomas. Tomas, mag-ingat ka sa San Lazaro. Ang sumpa roon ay hindi gawa ng tao lamang. May mga nilalang sa ilalim ng lupa na ginising ng mga mangmang. Alam ko, Lantoy, sagot ni Tomas. Pero hindi ako nag-iisa. Ang kabutihan ay hindi kailanman naglalakbay ng mag-isa. Lumapit ang duwende at hinawakan ang bato ng liwanag. Nagliwanag itong muli, mas maliwanag kaysa dati. Ngayon, hindi lang ito bato ng liwanag, wika ni Lantoy. Ito na ang iyong bato ng pag-asa. Kapag ginamit mo ito, maririnig ka ng lahat ng mabubuting espiritu sa paligid. Ngumiti si Tomas, at sa kanyang mga mata ay bakas ang tapang na hindi mula sa galit, kundi mula sa pagmamahal sa buhay at sa kabutihan. Sa kanilang paglalakbay patungong San Lazaro, nadaanan nila ang mga bundok at ilog. Sa bawat baryong dinaraanan nila, nakikita nila ang mga taong muling bumabangon mula sa takot. Marami ang lumalapit kay Tomas, humihingi ng basbas o payo. May isang matandang babae ang lumapit sa kanya, dala ang isang bata na may lagnat. Mang Tomas, wika ng babae, ang anak ko po'y di na gumagaling. Lahat ng manggagamot ay sumuko na. Inilagay ni Tomas ang bato ng liwanag sa noo ng bata. Isang mainit na sinag ang lumabas at sa loob ng ilang sandali, bumalik ang kulay sa mukha ng bata. Naghiyawan ang mga tao at ang matanda ay lumuhod sa luha ng pasasalamat. Huwag sa akin magpasalamat, sabi ni Tomas. Ang tunay na nagpapagaling ay kabutihan at pananalig. Habang papalapit sila sa San Lazaro, napansin nila na ang lupa ay tila tuyong-tuyo. Ang mga puno ay walang dahon at ang mga bahay ay sira-sira. Sa di kalayuan, may itim na ulap na parang hindi gumagalaw, nakatigil sa ibabaw ng baryo. Iyan na siguro ang lugar, wika ni Don Ernesto. Oo, sagot ni Tomas. At sa ilalim ng ulap na iyan, may nakatagong kasamaan na kailangang harapin. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Lantoy. Handa ka na ba? Hanggat may liwanag sa puso mo, Tomas, sagot ng duwende. Hindi kailanman ako mawawala sa iyong tabi.
Muling naglakad si Tomas, dala ang bato ng pag-asa na kumikislap sa dilim. Sa bawat hakbang, unti-unting nagliliwanag ang kanilang dinaraanan. Ngunit sa kalayuan, may mga matang nakamasid sa kanila. Mga matang hindi tao, hindi duwende, kundi mga nilalang ng lupa na gigisingin ng bagong puwersa ng dilim. Ang laban ay muling magsisimula, hindi na lamang para sa sarili niyang lupa, kundi para sa buong bayan. Madilim ang kalangitan sa bayan ng San Lazaro. Ang mga ulap ay tila nakabitin lamang sa himpapawid, mabigat at hindi kumikilos, parang binabalot ng sumpa ang buong lugar. Habang papalapit si Tomas, si Lantoy, at ang kanilang mga kasama, ramdam nila ang kakaibang lamig na gumagapang mula sa lupa. Isang lamig na hindi karaniwang dulot ng hangin, kundi ng masamang presensya. Sa gilid ng daan, may mga palay na tuyo na parang sinunog, at ang mga puno ng niyog ay baluktot, tila yumuyuko sa takot. Maging ang mga ibon ay bihirang makita, tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga tuyong dahon ang maririnig. Lantoy, mahinang tanong ni Tomas, ito ba ang sinasabi mong nilalang ng lupa? Oo, sagot ng duwende. Sila ang mga tigbalangit, mga espiritu ng ilalim na ginising ng kasakiman ng tao. Hindi sila masama sa simula, ngunit kapag ginambala ang kanilang tahanan, sila'y nagiging mga tagapaghiganti. Pagdating nila sa gitna ng baryo, sinalubong sila ng ilang matandang naninirahan paroon. Halata sa kanilang mga mukha ang pagod, takot at kawalan ng pag-asa. Tulungan niyo kami, wika ng isang babae habang yakap ang anak. Ang aming mga tanim ay biglang namamatay. May mga aninong bumabangon mula sa lupa gabi-gabi. Kinuha nila ang asawa ko. Lumingon si Tomas kay Lantoy. Kailangan nating malaman kung saan nagsimula ang sumpa. Sa ilalim ng lumang balon, tugon ni Lantoy, doon nakatali ang ugat ng dilim. Agad silang nagtungo sa lumang balon sa gitna ng baryo. Noon pa man ay sinasabing sagrado ito, pinagmumulan ng tubig na nagpapalago ng mga palayan. Ngunit ngayon, tuyo na ito at sa halip na tubig, itim na usok ang bumubulwak mula sa kailaliman. Habang lumalapit si Tomas, naramdaman niya ang panginginig ng lupa. Mag-ingat ka, Tomas, babala ni Don Ernesto. Hindi ito karaniwang sumpa. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa dahil biglang bumuka ang lupa sa paligid ng balon. Mula rito ay lumabas ang tatlong nilalang. Malalaki, kulay lupa, at may mga mata na nagliliyab ng pula. Ang kanilang balat ay parang batong nabubuhay at ang bawat galaw ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Kami ang mga tigbalangit, ungol ng isa. Bakit ginising ninyo kami? Tumindig si Tomas, hawak ang bato ng pag-asa na nagliliwanag sa kanyang kamay. Hindi kami narito para manghimasok. Nandito kami para ibalik ang kapayapaan. May masamang puwersang ginamit ang inyong lugar. Ngunit ang pinakamalaki sa mga nilalang ay umatungal. Walang kapayapaan sa mga taong sumira sa aming lupa. Sa ilalim ng balong ito, nilibing nila ang aming mga kapatid upang magtanim ng kayamanan. Nagkatinginan sina Tomas at Lantoy. Kayamanan? Tanong ng duwende. Ibig mong sabihin, may taong naghukay dito? Oo, sagot ng tigbalangit. Isang lalaki. Matagal ng panahon. Nagnakaw siya ng aming mga hiyas ng lupa at dahil doon, ginising ang galit ng aming lahi. Napaisip si Tomas. Lantoy, maaari bang ang tinutukoy nila ay si Don Ernesto? Putol ng duwende, mabigat ang tinig. Bago pa siya magbago, maaaring dito nagsimula ang lahat. Hindi alam ni Tomas kung paano ipaliliwanag ang pagbabago ng Don, ngunit ngayon ay malinaw. Ang kasakiman noon ay nag-iwan ng sugat sa kalikasan. Lumapit siya sa mga nilalang at yumuko.
patawad sa kasalanan ng tao, wika niya. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, ngunit handa akong itama ito. Ibabalik ko ang ninakaw sa inyo. Ngunit tumawa ang isa sa mga nilalang, mabigat at umaalingaw-ngaw. Hindi sapat ang salita, ang hustisya ng lupa ay dugo. At bago pa makagalaw si Tomas, tumama ang kamay ng nilalang sa lupa, dahilan upang bumuka ito at lumabas ang itim na alon na sumubok lamunin siya. Agad siyang itinulak ni Lantoy palayo, at sa halip ay siya ang tinamaan ng alon. Ang liwanag ng duwende ay halos maglaho at siya ay bumagsak sa tabi ni Tomas nang hihina. "Lantoy!" sigaw ni Tomas habang niyayakap ang kanyang maliit na kaibigan. Tomas," mahina nitong sabi. "Ang bato, gamitin mo ito. Ngunit tandaan mo, hindi sa galit, kundi sa awa." Napaiyak si Tomas. Tumayo siya, hawak ang bato at huminga ng malalim. "Mga tigbalangit," sigaw niya. "Kung ang hinahanap ninyo ay hustisya, hayaan ninyo akong magbayad. Ako ang tatanggap ng kasalanan ng sangkatauhan." Itinaas niya ang bato ng pag-asa at ang liwanag nito ay pumutok na parang araw. Sa sandaling iyon, ang lupa ay huminto sa pag-uga at ang mga nilalang ay napaatras. Sa bawat sinag ng liwanag, ang kanilang mga mata ay nagbago mula sa pula patungong berde. "Ano itong liwanag?" tanong ng isa. "Ito ay awa," sagot ni Tomas, hingal na hingal. Ang awa ay mas makapangyarihan kaysa sa paghihiganti. Tahimik na nagkatinginan ang mga tigbalangit. Ang isa sa kanila ay yumuko at mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang batong hiyas na kulay ginto. "Ito ang aming puso," wika niya. "Isauli mo ito sa ilalim ng lupa at muling mabubuhay ang daloy ng tubig." Ginawa ni Tomas ang iniutos. Inilagay niya ang hiyas sa ilalim ng balon at biglang umagos mula rito ang malamig at malinaw na tubig. Ang lupa ay muling nagkaroon ng sigla at ang mga halaman ay biglang tumubo sa paligid. Nang mawala ang mga nilalang, lumapit si Lantoy. Ngayon ay muling kumikislap. "Ginawa mo ang imposible, Tomas. Pinatahimik mo ang mga tagapaghiganti ng lupa." "Hindi ko magagawa ng wala ka," sagot ni Tomas. "Ikaw ang gabay ko." Ngumiti si Lantoy. "Ngunit may isa ka pang misyon, Tomas. Ang ugat ng kasamaan ay hindi lamang sa lupa, kundi sa puso ng tao. Marami pa ang tulad ni Don Ernesto sa ibang bayan." Tumango si Tomas. "Kung ganoon, magpapatuloy ako. Hanggat may dilim, dadalhin ko ang liwanag." Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, bumalik ang ulan sa San Lazaro. Ang tubig ay hindi sumpa kundi biyaya. At sa bawat patak ng ulan, naririnig ni Tomas ang mga tinig ng mga tigbalangit, waring nagpapasalamat mula sa kailaliman ng lupa. Ang ulan ay tuloy-tuloy sa loob ng 3 araw. Hindi ito bagyo kundi tila binyag ng lupa, paghuhugas ng lahat ng kasamaan at sumpang dumagan sa San Lazaro. Nang tumila ang ulan, ang buong bayan ay muling nabuhay. Ang mga palayan ay kumikislap sa araw, ang mga ibon ay nagbabalikan at ang mga tao ay nagtipon upang pasalamatan si Tomas, ang tagapagdala ng liwanag. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may bigat pa rin sa dibdib ni Tomas. Habang nakaupo siya sa gilid ng bagong agos ng ilog, lumapit si Lantoy, dala ang isang mapanuring titig. "Hindi pa tapos, Tomas," sabi ng duwende. "Nararamdaman kong may natitirang bakas ng kadiliman. Parang aninong ayaw mawala." "Bakas?" tanong ni Tomas, nagtataka. "Akala ko'y napawi na lahat ng lumisan ang mga tigbalangit." "Hindi iyon galing sa kanila," sagot ni Lantoy. "Ito ay mas matanda pa sa mga nilalang ng lupa. Isa itong puwersang matagal nang natutulog sa kailaliman ng bundok, ang anino ng kasakiman
Isang espiritu na sumisibol sa bawat pusong puno ng inggit at pagnanasa. Natahimik si Tomas. Kung ganon, sabi niya, ang laban ay hindi lamang sa labas, kundi sa loob ng bawat tao. Tama, tugon ni Lantoy. At ikaw, Tomas, ang pipiliin ng liwanag upang subukin kung kaya mo bang panatilihin ang kabutihan kahit sa oras ng tukso. Kinagabihan, habang himbing sa tulog ang mga taga-baryo, nagising si Tomas sa boses sa kanyang isip. Isang malamig, pamilyar na tinig. Tomas, napagod ka na, hindi ba? Sino ka? Bulong niya, pilit na nililinaw ang pandinig. Ako ang boses ng kapangyarihan. Ako ang liwanag na maaari mong angkinin kung gugustuhin mo. Mula sa dilim ng kubo, unti-unting lumitaw ang isang imahe ng sarili niya. Ngunit mas matangkad, mas matikas at may mga matang ginto. Ito ang kanyang anino na nagkatawang nilalang. Lahat ng kabutihan mo ay pinupuri, Tomas. Ngunit ano ang kapalit? Pagod, takot at mga sugat. Bakit hindi mo gamitin ang liwanag para maging hari ng lahat ng lupaing ito? Napalunok si Tomas. Ang liwanag ay hindi sa akin, sagot niya. Ito'y para sa lahat. Para sa lahat? Tugon ng anino. Ngunit sila ba'y karapat-dapat? Sila'y mga taong minsan nang nangaapi sa'yo, nanlait, nagtaksil. Ngayon, ikaw ang may lakas, ipagkait mo sa kanila. Nanginginig ang kamay ni Tomas. Ang bato ng pag-asa sa kanyang bulsa ay biglang uminit. Tila nag-aalab. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang bigat ng galit at pagod na matagal niyang itinago. Bakit nga ba ako ang laging lumalaban? Bakit hindi ko rin makuha ang karangalan na tinatamasa ng iba? Ngunit bago pa tuluyang lamunin ng tukso ang kanyang puso, biglang lumitaw si Lantoy, bumabalot ng liwanag. Tomas! Sigaw ng duwende. Iyan ang tunay na pagsubok. Ang pinakamalakas na kaaway ng kabutihan ay ang sarili. Napaluhod si Tomas, hawak ang ulo. Hindi ako magpapadala. Sa isang iglap, ang paligid ay nagbago. Ang kanyang kubo ay nawala, napalitan ng isang puting kapatagan. Naroon siya, kaharap ang kanyang anino. Ngayon ay ganap ng nilalang na parang tao. Sa paligid ay walang langit o lupa, tanging walang hangganang liwanag at dilim. Labanan mo ako, Tomas, sigaw ng anino. Kung kaya mong talunin ako, kaya mong talunin ang lahat. Hindi ko kailangang makipaglaban, sagot ni Tomas. Hindi kita kaaway, ikaw ay bahagi ko, ang bahagi kong tinuturuan ng kabutihan. Ngunit ang anino ay umatake, sumugod na parang hangin at tinangka siyang lamunin. Tinulak ni Tomas ang kanyang palad sa harap at mula rito ay lumabas ang liwanag ng bato na ngayon ay tila puso mismo ng araw. Kung liwanag ang gusto mo, sigaw ni Tomas, narito ito, ngunit hindi bilang sandata, kundi bilang pag-unawa. Pumutok ang liwanag. Napasigaw ang anino habang unti-unting naglaho. Ngunit sa huling sandali, bago ito tuluyang mawala, sinabi nito, tandaan mo, Tomas, hanggat may tao, may lilim. Hanggat may kabutihan, may kasamaan. Ngunit ang isa ay hindi mabubuhay nang wala ang isa. Pagmulat ni Tomas, muli siyang nasa kanyang kubo, nanginginig ngunit may ngiti sa labi. Lumapit si Lantoy, nakahinga ng maluwag. Tapos na ang pagsubok, Tomas. Hindi mo lang tinalo ang dilim, pinatawad mo ito. At sa pagpapatawad, ikaw ay naging ganap na tagapagdala ng liwanag. Tumingin si Tomas sa labas ng bintana. Ang araw ay sumisikat na muli, ngunit ang liwanag ay iba. Mas mainit, mas malinis, mas buhay. Ang mga tao sa baryo ay nagigising, nagtutulungang muli, at sa kanilang mga mata ay hindi natakot ang makikita, kundi pag-asa. Lantoy, sabi ni Tomas, kung totoo ang sinabi ng anino, kailangang magpatuloy ako. Hindi ko kailangang burahin ang dilim.
kundi turuan ng mga tao kung paano mamuhay kasama ng liwanag. Ngumiti ang duwende. At sa bawat hakbang mo, Tomas, naroon kami. Ang mga nilalang ng lupa, ng hangin, ng ilaw. Hindi ka kailanman mag-iisa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tomas na siya'y ganap. Hindi bilang bayani, kundi bilang taong natutong magmahal kahit sa gitna ng dilim. Sa malayo, ang mga bundok ng San Lazaro ay kumikislap sa sinag ng araw, tila nakangiti, habang ang hangin ay nagdadala ng mga salitang hindi nakikita, ngunit naririnig ng puso. Ang liwanag ay hindi lamang sa langit, ito'y nasa bawat mabuting gawa ng tao. Lumipas ang maraming buwan mula nang tuluyang mapanumbalik ni Tomas ang balanse ng liwanag at dilim sa bayan ng San Lazaro. Ang mga palayan ay muling umusbong na tila ginintuan sa ilalim ng araw at ang mga tao ay natutong mamuhay ng may pagkakaisa, respeto at kabutihan. Ang dating mga baryo na watak-watak ay ngayon ay nagkakaisa sa ilalim ng isang layunin, alagaan ng lupa at isa't isa. At sa gitna ng lahat ng ito, si Tomas ay nanatiling payak. Isang magsasakang patuloy pa ring nag-aararo tuwing umaga at nagdarasal tuwing dapit hapon. Isang araw, habang siya'y nagbubungkal ng lupa, lumapit si Don Ernesto na ngayoy payapa na ang itsura at tila matanda na ng higit sa kanyang edad. "Tomas," sabi ng Don, "ang mga lupaing dating sa akin ay nais kong ipamana sa mga taong minsan kong inapi. Ayokong dalhin sa hukay ang mga kasalanang iyon." Ngumiti si Tomas. "Hindi mo kailangang bayaran ang iyong nakaraan, Don Ernesto. Sapat na ang pagbabago mo. Ang kabutihan ay hindi sinusukat sa pagmamay-ari, kundi sa pusong handang magbigay." Tumango ang Don at sa unang pagkakataon, humarap siya sa mga tao ng baryo upang humingi ng tawad. Ang lahat ay nakinig at walang nagalit. Sa halip, ang bawat isa'y lumapit upang yakapin siya. At sa sandaling iyon, naramdaman ng buong San Felipe at San Lazaro ang tunay na kapayapaan. Habang papalubog ang araw, naglakad si Tomas sa gitna ng palayan. Ang mga tangkay ng palay ay sumasayaw sa hangin. At sa bawat ihip ay tila may mga bulong na dumadaloy. Mga tinig ng mga nilalang ng lupa, hangin at liwanag. Lumabas si Lantoy, nakasakay sa likod ng isang tutubi, nakangiti. "Tomas," wika ng duwende, "natupad mo na ang itinakda sa iyo. Ang lupa ay muli nang humihinga ng payapa." "Hindi ko nagawa mag-isa," tugon ni Tomas. "Nandyan ka, ang mga taong naniwala at ang liwanag ng may kapal. Kung wala ang tulong ninyo, matagal na akong sumuko." Lumapit si Lantoy at inilapag ang kanyang kamay sa palad ni Tomas. Mula roon ay lumitaw ang bato ng pag-asa, ngunit ngayon ay wala ng matinding liwanag. Bagkus, isang banayad na alab lamang, parang tibok ng puso. "Hindi mo na ito kailangan, Tomas," sabi ni Lantoy. "Ang liwanag nito ay nasa loob mo na. Ang bato ay hindi kapangyarihan, ito ay paalala." Inabot ni Tomas ang bato at inilagay sa ilalim ng lupa. "Kung ganoon," wika niya, "dito ito mananatili, sa piling ng lupa at ng mga ugat ng kabutihan, upang sa susunod na panahon, kapag muling dumilim ang daigdig, may bagong kamay na makakadiskubre nito." Kinagabihan, nagtipon ang buong baryo. Sa gitna ng liwanag ng apoy at mga bituin, nagtanghal sila ng pista ng pasasalamat, isang tradisyong muling binuhay ni Tomas bilang paggunita sa pagkakaisa ng tao at kalikasan. May mga awit, sayawan at kwento. Ang mga matatanda ay nagkukwento sa mga bata tungkol sa mabuting duwende at sa magsasakang tagapagdala ng liwanag. Ang mga bata na may nakikinig na parang nanonood ng alamat, hindi nila alam na ang mismong tauhang iyon ay nakaupo lamang sa gilid, tahimik na nakangiti.
lumapit ang isang batang lalaki at nagtanong, "Mang Tomas, totoo po ba na nakausap niyo ang mga duwende at nilalang ng lupa?" "Totoo," sagot ni Tomas habang nakatingin sa mga bituin. "Ngunit higit sa lahat, nakausap ko rin ang aking sarili. Ang bahagi kong minsan ay nanghina, ngunit pinili pa ring bumangon." Ngumiti ang bata. "Gusto ko rin pong maging katulad ninyo, mabuting tao." Hinaplos ni Tomas ang ulo ng bata. "Huwag mong hangarin na maging ako, hangarin mong maging ikaw, ngunit puno ng kabutihan. Dahil bawat tao ay may sariling liwanag, at iyon ang pinakamatinding sandata laban sa dilim." Pagkaraan ng maraming taon, si Tomas ay tumanda. Ang kanyang buhok ay pumuti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling busilak. Sa kanyang huling gabi, siya ay naupo sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng palayan, ang lugar kung saan unang nagpakita si Lantoy. Habang nakatingala sa buwan, narinig niyang muli ang tinig ng duwende. "Tomas, panahon mo na upang magpahinga. Ang iyong kwento ay hindi magwawakas dito. Sa bawat mabuting gawa ng mga taong natuto mula sa iyo, magpapatuloy ang iyong liwanag." Ngumiti si Tomas. "Kung ganoon, wala akong dapat ikatakot. Ang aking ani ay hindi palay, kundi kabutihan." At sa sandaling iyon, ipinikit niya ang kanyang mga mata, payapa at may ngiti sa labi. Ang hangin ay dumaan sa mga palay, at sa ilalim ng buwan may bahagyang liwanag na tumagos sa lupa. Ang huling kislap ng bato ng pag-asa, na ngayon ay tuluyang naglaho sa ilalim ng lupa, naghihintay sa bagong henerasyong tatawag sa liwanag. Sa mga sumunod na taon, ang pangalan ni Tomas ay naging alamat. Sa bawat baryong tumatayo sa gitna ng palayan, may mga kwentong paulit-ulit na binubulong tuwing gabi. Huwag mong maliitin ang dukha, sapagkat sa kanyang kababaang loob, maaaring naroon ang liwanag ng lahat. At sa tuwing sisikat ang araw, sinasabing makikita pa rin sa ibabaw ng mga palay ang mumunting kumikislap na liwanag. Mga tanda ng duwende at ng mga nilalang ng lupa, nagbabantay sa mga pusong marangal. Wakas.